Kamusta po kayo lahat? Welcome po sa aking channel. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang po magpasalamat po sa inyong lahat sa mga nananatiling sumusuporta at nanonood po na ating mga reaction video. Ang video po ng ating gagawin ngayon ng reaction video mula po kay Kian Tots. Ang title po nito, China nakakuha ng katapat. Barko ng China pinasabog sa South China Sea. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni Kian Tots, nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe ka. At huwag mo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. 5,000 na lang po at marireach na po natin ang 100k subscribers. Pag naabot po natin ang 100k subscribers, mamimigay po tayo ng cellphone dito po sa ating channel. Kaya mag-subscribe ka na, like this video, comment down below at stay active sa ating mga video dito po sa ating channel. Simulan na po natin to. Let's do this. Mga kabayan, patuloy pa rin ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil pa rin sa issue ng agawan sa teritoryo. Sa kabila ng mga diplomatikong pamamaraan ng liderato ng ating gobyerno, patuloy lamang na nagsasagawa ng mga delikadong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Hindi lingid sa kaalaman na nakararami na iilang milyon na lamang ang layo ng mga monster ship ng China sa kalupaan ng Zambales. Namataan din ang isang Chinese vessel sa bahagi naman ng Karamuan sa Bicol Region. Ang pinakamasaklap na pangyayari sa ngayon, isang mangingisdang Pilipino na ang nasawi sa West Philippine Sea. Pwede pa sanang masagip ang ating kababayan, subalit dahil naman sa mga agresibong aksyon ng China, huli na ang lahat para makaresponde pa sa tamang oras ang Philippine Coast Guard. Nakakagigil talaga tong China eh, no? Sipin nyo, no? Distress call na yan, emergency. No, talagang wala silang puso, wala silang pakialam. No? Kaya nga, yung ginigiit natin talaga dito, kailangan po talagang paigtingin talaga natin ang pagsusurveillance at pagharang natin dyan sa kanila, sa ating EEC. Dahil unang-una tinan mo, di ba, pinapasok tayo ng ganyan-ganyan lang at kahit meron na pong emergency, wala po silang pakialam kung nakakaawa po at namatay po ang ating kababayang mangingisda dyan sa ano, no. Dito po yan, banda sa amin, sa Subic, nangyari po yan, no. Talagang nakakagigil at nakakainit ng ulo talaga tong mga Chinese na to. Mayroon ng nasawing Pilipino dahil sa kagaspangan ng ugali ng China. Tama. Pero bakit hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang iligal na presensya ng CCG sa ating exclusive economic zone? Sa ating pagsasaliksik mga kabayan, may ilang mga insidente tayong na-compile kung saan makikita nyo na maraming mga bansa ang tumindig laban sa China at ipinagtanggol ang kanilang mga teritoryong nasa sakupan. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Subscribe po kayo kay Kian Tots. Mga kabayan, isang Pilipinong mangingisda na nga ang nasawi kamakailan lamang sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa report ng Philippine Coast Guard, nagbo-monitor sila sa galaw ng Chinese Coast Guard na illegal na nag-ooperate sa loob mismo ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Dito nga ay nakatanggap ang PCG ng distress call mula sa isang Filipino fishing boat na tinatayang 70 nautical miles ang layo mula sa Silangin Island. Ayon sa report, nakaranas ng paninikip ng dibdib ang 58-year-old na si Mang Elpidio Lamban na tubong Subic, Zambales. Nagsimula na rin itong sumuka ng dugo habang sila ay nangingisda sa West Philippine Sea. Kahit na alam ng CCG Vessel 3304 na mayroong distress call mula sa mga Filipino fishing boat, binuntutan at hinaras pa rin ito ang BRP Cabra na siya sanang re-responde sa ating mga kababayan. Kaya wag po tayong maniniwala no, sa sinasabi ng China. Alam niyo po yung mga unang pangyayaring ganyan last year na sila daw yung nagsagip noon. Kung naalala niyo yun, no, sila daw yung nagsagip noon at hindi daw tayo yung unang sumagip doon sa mga unang nangyaring ganyang instances noon nung 2024. Wag po kayong maniniwala no, dahil dito kitang-kita po no na wala talaga silang pakialam. No, sa mga Pilipino, wala silang pake. No, distress call na yan, dapat hindi po nila ginagawa yan. Kahit saang bansa po yan, kumbaga, hindi na kailangan i-memorize yan. Kahit po kalabang bansa mo pa yan, kapag merong mamamayan yung bansang kalaban mo na kailangan ng tulong, hindi mo dapat yun hinaharangan o hinahadlangan. Ganoon po yun, parang sa gera po yan, di ba? Kapag tapos na ang gera, yung mga nasawi na kalaban, no, kokolektahin yun ng mga
ng mga kalaban mong mga soldier, 'di ba? Hindi mo kailangan silang putukan dahil ganun po 'yun eh. Kumbaga, unwritten rule. Yung mga ganyan po, unwritten rule po yung ganyan. Na which is ito talagang China walang pakialam. Kumbaga, talagang hindi talaga tayo sasantuhin ng China kung tutuusin. Isipin mo, sariling i-easy na natin yan, no? At by distress call, wala silang pakialam. Kaya wag na po tayo magtitiwala talaga sa kanila. Kasi lahat po ng sasabihin po nila ay taliwas sa kanilang ginagawa. Real talk yan. Naniniwala ang PCG na dahil sa mga delikadong aksyon ng China ay naantala ang kanilang dapat ay serbisyo na naawi sa pagkamatay nga ng isa nating kababayan. Tama. Ayon nga sa ilang maritime analyst, walang pangilang mga aksyon ng Pilipinas sa China. Kaya naman, tuloy-tuloy lamang ito sa pang-aara sa ating mga maritime assets. Ipinagsisigawan natin na tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea. Pero tila nababahag naman ang ating mga buntot at hindi ito maprotektahan laban sa illegal na aksyon ng PRC. Unang-una sa akin, opinion ko dyan, hindi kasi basta-basta di ba? Saka iba po talaga ang diskarte natin. Ang diskarte po ng Pilipinas ay doon po tayo sa legal. Nag-aantay lang talaga ang China na tayo ay sabayan sila sa kanilang ginagawang kabulastugan dyan sa West Philippine Sea para magkaroon sila ng dahilan para totally atakihin tayo. Dahil sasabihin na baliktarin nila na tayo yung umatake sa kanila, tayo yung gumawa ng hindi maganda, tayo yung nag-provoke, di ba? Yun ang gustong gawin ng China. Sinasaywar tayo. Alam niyo yun? Kaya wag po tayong papadala sa ganyan. Which is tayo at ang diskarte po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay nakaukol sa UNCLOS, sa international law. Hindi po tayo lalabag. Tayo po ay dedepensa lang at hindi tayo oopensa. Yun po ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana po maliwanag po yan kung bakit hindi tayo ang mismong umaatake sa China. Tayo po ay kumbaga hinaharangan lang natin sila ngayon, pinapalayas natin sila pero hindi po natin sila sinasaktan. Depensa po ang ginagawa po ng Pilipinas. Kung pagbabasehan ng mga nakalipas na insidente, maraming mga bansa ang hindi hinayaang apak-apakan sila ng China sa loob mismo ng kanilang mga teritoryo. Alam niyo ba na noong taong 2016, ginulat ng bansang Indonesia ang buong mundo nang walang habas nitong pinaputukan at hinuli pa ng Indonesian Navy ang isang Chinese fishing vessel na illegal na nangingisda sa karagatang malapit sa Natuna Island. Ang 8 Chinese fisherman na sakay ng fishing boat na may pangalang Guibeyu 27088 ay hindi rin pinatawad ng Indonesia at inaresto matapos ngang illegal na pumasok ang mga ito sa loob ng exclusive economic zone ng Indonesia. Well, sa sinabi niya Chinese vessel, fisherman, mga fisherman lang po yun, hindi talaga barko ng China. 'Di ba? Kahit naman po tayo, 'di ba? Isipin niyo nakaraan lang, 'di ba? Meron tayong barko na hinarang na may 10 mahigit na Chinese spy na hinuli natin, 'di ba? Ganun po, pwede 'yon. Pwede natin gawin 'yan at ginagawa po 'yan ng Pilipinas, hinuhuli natin yung mga ganun. Pero yung mga talagang yung mga barko talaga ng China ay hindi po basta-basta 'yan. Kasi capable po 'yan na may mga missile system din 'yan, may mga torpedo rin yan, alam nyo na, may mga pangdepensa rin yan at hindi natin basta-basta sila pwedeng galawin. Pero po yung mga common, yung mga fisherman, yung mga pumapasok sa ating bansa, nangingisda sa ating bansa, yun, talagang pwedeng gawin po natin yan dito po sa ating EEZ. Kasi po hindi po basta-basta talaga pag yung mismong Chinese na barko ng natin ang i-intercept natin Kailangan lang po natin yan, itaboy sila. Hindi po natin sila pwedeng basta saktan, ganun yun. Ayon naman sa Indonesian Navy, naganap ang nasabing insidente sa loob mismo ng kanilang teritoryo na inaangkin din ng 9-dash line na kiniklaim ng China. Pagpapakita di umano ito sa buong mundo na hindi hahayaan ng Jakarta na basta-basta na lang illegal na papasok. Ayun kung titignan nyo, di ba? Talagang siya, kumbaga, vessel ng mga mangingisdang Chinese. Hindi siya yung talagang maritime vessel ng ng CCP, di ba? Kaya common yan, kumbaga kung tutuusin. Ng iba't ibang mga bansa ang kanilang teritoryo. Tahasan ding inamin ng Indonesian Navy na pinasabog nila ang mga bangka ng mga Chinese dahil hindi ito sumasagot sa kanilang radio challenge. Galing, Wala namang nasaktan sa kanilang naging aksyon, subalit nawasak ang makina ng Chinese fishing boat. Matapos ito ay hinila nila ito patungo naman sa Natuna Island.
Agad na nag-file ng diplomatic protest ang China laban sa Indonesia, subalit hindi ito pinansin ng Indonesian government. Noong 2015, lalot yung illegal talaga yung pagpasok, di ba? Nung mga Chinese fishermen na yon, dahil syempre teritoryo nga naman ng Indonesia yon, no? Na which is ginagawa rin na talaga ng Pilipinas yan. Pero yung pinag-uusapan talaga dito, yung mga vessel talaga ng CCP, di ba? Yun yung hindi talaga natin pwedeng gawan ng ganyan, yung bila mong titirahin, di ba? Hindi pa pwedeng ganun eh. Kasi pag ginawa natin yon, yun na. Sabihin ng China, ay kumagat na sila sa pain. Eto na, atakihin na natin sila dahil sila yung nagsimula. Sila yung unang nanakit. Yun po ang matagal nang gustong gawin natin ng China. Diba? Kaya po pinoprovoke talaga tayo. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay napakatalino. Hindi po tayo basta kakagat sa ganun. Nabi naman ng Maritime Affairs and Fisheries Ministry of Indonesia na pinalubog nila ang 300 tons na Guishe U-12661 fishing boat ng China sa Pontianak, West Kalimantan. Kinumpirma ng mga otoridad na pinasabog at pinalubog nila ang nasa 41 foreign fishing vessels para magbigay ng warning sa iba pang mga bansa na nagsasagawa ng illegal na fishing activity sa Indonesian waters. Ganito rin ang nangyari noong 2017 kung saan binomba at pinalubog rin ng Indonesian forces ang nasa 81 fishing boats na nahuli nilang illegal na nangingisda sa kanilang exclusive economic zone. Grabe no, marahas yung yung way ng Indonesia, no? Talagang pinapasabog din na talaga yung mga ng mangingisda ng China. Kumbaga ibang level din talaga yung gustong gawin dito ng Indonesia, talagang may pangil din talaga. Noong October 2024, pinalagan din ng Indonesia ang isang Chinese Coast Guard at hinarang at itinaboy nga ng Indonesian Coast Guard ang mga barko ng China na illegal na pumasok sa loob ng kanilang EEZ. Tinatayang mula 2014 ay umabot na sa halos 500 fishing vessels ang pinapasabog ng Indonesia at nadamay nga rito ang ilang mga fishing boat mula naman sa Pilipinas. Pagpapakita ito na walang sinasantong bansa ang Indonesia at seryoso ang bansang ito sa pagpapatupad sa anti-illegal fishing activities sa kanilang territorial waters. Diba nakita nyo? Itinaboy lang. Pag ganito, itataboy lang talaga. Hindi kasi pwedeng basa-basa yun eh. Diba na gano'n na yung mga military vessel ng ibang bansa ay basta mong titirahin. Diba? Talagang itataboy mo lang. Pero pag yung mga legit nga na mga talagang mangingisda, fishing na mga common na Chinese citizen, diba? Yung mga mangingistang dumayo, yun, talagang gagawin nila yun. Na pwede nilang gawing pasabugit yun dahil hindi naman yun ng militar ng China eh. Pero which is hindi rin maganda kasi may buhay pa rin yun eh. Na lulan yun. Kumbaga, although sabihin na natin, sabi nga ni Sek Gibo, lahat nga ng mga Chinese ay spy dahil nasa batas nga nila yun noong 2017, di ba, na pwedeng maging spy lahat ng mga Chinese. Pero syempre, kung yung hindsight, yung konsensya mo rin, di ba, kung tutuusin, parang hirap din kasi tao rin yung mga yan. Pero ang pinag-uusapan talaga dito, yung pagtaboy sa mismong military vessel ng China. No, hindi po natin basta-basta pwedeng pasabugin yung mga yan o ratratin yan. Dahil pag yun po ay ginawa ng Pilipinas, ay nako, yun na po ang magsisimula para po magkaroon na po talaga ng totoong kaguluhan. Pag-usapan na rin natin itong naganap na insidente naman sa Argentina, mga kabayan. Taong 2016 din nang kumalat ang balita tungkol sa matinding harapan ng mga barko ng China at ng puwersa ng Coast Guard ng Argentina. Makikita sa video footage na ito ang aktwal na naging insidente kung saan ang mga Argentina ay nagsagawa ng matinding hakbang para pigilan ang illegal na pangingisda ng isang Chinese fishing vessel sa loob mismo ng exclusive economic zone ng kanilang bansa. Sinabi ng Argentine Naval Prefecture na nadiskubre nila ang illegal na pagpasok at pangingisda ng Luyan Yuan-Yu 010 malapit sa baybayin ng Puerto Madryn. Pero ito rin bilang pumasok lang sa isip ko, ang kulit talaga ng mga Chinese, no? Isipin mo, talagang hindi nila teritoryo, pasok sila ng pasok. Kahit yung mga military nila, kahit yung mga common na mangingisda nila, pasok talaga sila ng pasok ng teritoryo ng may teritoryo. Kaya mapapaisip ka rin talaga eh. Minsan talaga, kaya siguro umaabot na rin sa pinapasabog yung kanilang mga fishing vessel, no? Kasi nga naiisip na rin siguro ng mga bansa na pinapasukan nila na talagang spy sila. No, kasi alam na po natin yung diskarte ng China eh. Kasi sabi ko nga lang po kanila, lahat po pwede maging spy sa kanila eh, di ba? Sa mga Chinese citizen. Kaya talagang mag-iingat ka lang talaga.
Lalo't kung yung teritoryo mo ay pinapasok. Isipin nyo ito na lang kung tayo po ay hindi po third world country ang bansa natin at hindi po mahirap ang bansa natin, malamang ginagawa rin natin to. Kung meron talaga tayong power mulat sa pulpa na hindi tayo mahinang bansa, ay nako, hindi iuubra yung China. Talagang gagawin din natin yung ginagawa ng Indonesia na pinapasabog din natin yung mga fishing vessel na yan. Real talk yan na hindi lang natin basta huhulihin. Isang fishing site sa bahagi ng South America na likas na mayaman nga sa lamang dagat. Sinubukang kontakin ng ACG ang nasabing Chinese fishing vessel sa kanilang mga radyo. Nagsagawa rin sila ng visual and audio signal sa barko ng China. Imbis na tumugon, pinatay pa ng Chinese fishing vessel ang kanilang mga ilaw at sinubukang tumakas sa puwersa ng Argentina Coast Guard at lalo pa nga nito na magtungo kaagad sa international waters. Sipin nyo, no? Bila ko rin naisip, wala na bang isda sa kanila, sa China? At dayo sila ng dayo sa teritoryo na may teritoryo. No? Ayun tayo no? Kumbaga siguro talagang wala na silang makuha dun Wala nang naubos na yung mga natural o likas na yaman sa kanila, sa karagatan nila, no? Dun sa China. Kaya pinapasok na nila yung mga territorial waters ng kapitbahay nilang bansa. Pero ito Argentina, ang layo, no? Talagang nakarating pa sila ng Argentina. Grabe. Tila minaliit na mga inchik ang kakayahan ng ACG at inakala nilang kaya nila itong matakasan. Dahil nga sa insidente na ito ay agad na nagpaputok ng warning shot ang ACG sa kasagsagan ng habulan ng mga barko sa karagatan. Gayunpaman mga kabayan ay sinubukan pa ng Chinese vessels na ito na banggain ang isa sa mga barko ng Argentina na pahabol sa kanila. Dito na nagsimulang paulanan ng bala ng barkong Prefecto Derpes ng ACG, ang fishing trawler na nanghimasok sa kanilang territorial waters. Ayun na, di ba? Una warning shot lang. Pero nang bangga pa, no? Sila na pumasok sa teritoryo na may teritoryo. Nang bangga pa, ayan tuloy. Niratrat na rin sila, di ba? Ang kulit nyo, Ayon sa balitang inilabas ng Al Jazeera at maging ng CNN, nagawang palubugin ng barko ng Argentina ang Chinese vessel sa kasagsagan ng habulan bago pa man ito makalabas sa kanilang exclusive economic zone. Isiniwalat ng mga opisyal ng Argentine Coast Guard na hindi sila pinakinggan ng Chinese fishing vessel sa kabila ng mga diplomatikong pamamaraan para kontakin nila ang bangkang ito. Bagkus nga itinangka pa nga nitong tumakas at sinubukan pang banggain ang isa sa kanilang mga barko. Agad namang nagsagawa ng rescue operation ng ACG at 4 sa mga Chinese fishermen, kabilang ang kapitan, ang kanilang nailigtas at ikinulong sa bansang Argentina. Ang iba naman sa Chinese crew ay nailigtas ng kasama nilang fishing vessel malapit sa pinangyarihan ng insidente. Grabe. Ewan ko kung ba't ganyan yung lahi ng Chinese, no? Ang kukulit nila. Labag sila ng labag, no? Siguro kasi ganyan din yung gobyerno nila, no? Kumbaga, hawa-hawa ba? Kumbaga, yung gobyerno natin, hindi nga, lumalabag nga sila sa UNCLOS, di ba? Wala silang respetong international law, Hindi tayo rin. Gawin din natin yung ginagawa nila, di ba? Yun nga, Sabi nga nila, di ba? Ganyan, Kung anong nakamulatan nila, yun din ang gagawin nila. Na, which is, para sa akin ay sana magtino naman sana ng kahit konti itong si Xi Jinping kasi pati yung kanilang natural na ng mga ordinaryong mga mamamayan ay nagiging ganun na rin yung mindset tulad ng mindset ni Xi Jinping, no? Dahil sa pangyayaring ito ay agad na umalma ang Chinese government. Labis di umanong nakakabahala ang ginawang pagpapalubog ng ACG sa Chinese fishing vessel at agad silang nagpadala ng mga representante para himukin ang Buenos Aires na magsagawa ng masusing investigasyon hinggil nga sa naganap na insidente. Ayon sa article ng seafoodsource.com, napag-alaman na ang pinalubog pala na barko ng China na Luyan Yuan Yu 010 ay isang state-owned na barko. Ibig sabihin mga kabayan, pagmamay-ari ito mismo ng Chinese government at marami na pala itong record ng illegal fishing sa iba't ibang mga bansa. Diba? Isipin nyo, talagang may pagmamay-ari pala ng gobyerno. Kumbaga may go signal sila na napapuntahin diyan sa
Argentina. Ang layo ng Argentina, isipin nyo, nakarating sila doon. Anong gagawin nila doon? Kumbaga talagang hindi pwedeng hindi pumasok sa isip mo na nag-i-spy sila ron eh. Talagang nananamantala sila na parang iniisip siguro ng China, ay hindi naman papalag to. Sige, puntahan natin yan, i-surveillance natin yung lugar nila para makita natin kung anong pwede makuha natin dito para pag gusto natin silang sakupin, ay madali na nating makukuha yung mga natural na yaman nila. Kaya hindi po talaga tayo pwede magtiwala sa China. Real talk yan. Yung sa akin po, no, sa DFA o sa kahit anumang government agency natin, wag na po tayo makikipag-deal sa China. Dahil wala po tayo mapapala. Dahil sila po ay hindi po rumerespeto sa UNCLOS. Paano pa kaya tayo? Pilipinas lang tayo sa tingin nila. Ganito lang tayo sa kanila kakarampot na bansa. At mulat sa pool ay ginagawan nila tayo ng hindi maganda dyan sa ating sariling easy. Isipin nyo no, may namatay na nga na mangingisda na naman na may distress call at hindi tayo nakapunta yung PCG natin doon para mag-rescue dahil hinarang-harang na naman nga tayo ng pesting mga Chinese na to. Diba? Kaya wag na po tayo makikipag-deal sa China dahil sila po ang unang-unang lalabag sa napag-usapan kung meron mang napag-usapan. Kaya wag na po tayo makikinig dyan sa China dahil sila po ay hindi po sumusunod sa lahat po ng batas, lahat po ng napag-usapan. Patungkol dyan lalo na sa West Philippine Sea. Noong 2017 naman ay pinagbabaril ng South Korean Coast Guard ang mga barko ng China gamit ang kanilang mga machine guns at iba pang mga armas para naman ipagtanggol ang kanilang nasasakupang teritoryo. Sa nakalipas na mga buwan at mga taon, maraming beses na hinaharas ng barko ng China ang mga barko ng Pilipinas sa disputed territory ng West Philippine Sea. Ni minsan ay hindi man lamang lumaban ang Philippine Coast Guard kahit pa nga sira-sira na ang ating mga barko at nauwi pa nga sa pagkaputol ng daliri ng isa sa mga crew ng PCG dahil nga sa marahas na aksyon ng CCG. Yan yung last year, diba, noong 2020 po. Sagad po tayo, no? Sagad tayo sa ginawa ng hindi maganda ng China noong 2024. Pero ngayon pong January pa lang, no, ngayong 2025, nakita naman na po natin yung talagang improvement ng ating gobyerno. Talagang itinataboy na natin ang mga barko ng China. At yun nga, at nanguhuli na tayo ng mga spy na nakita nung yung nabanggit ko kanina na 10 spy mahigit yun na nakita doon. Lulan pa nung meron pang barko natin yata, doon sila lulan. Talagang nakakapagtaka rin kung bakit may ganoon. Kaya kailangan po lahat ng spy sa Pilipinas ng mga Chinese ay mahuli na. At ito pa nga, na talagang hindi na po natin binobroadcast ang lahat po ng galawan natin dyan sa West Philippine Sea. Kaya po, nagtatagumpay po yung mga resupply mission natin ngayon dahil hindi na po binobroadcast. Maganda na po yung news blackout. Kaya malaki pong improvement kahit pa paano na yun nangyayari po ngayon tong taon na to, tong 2025. Unless nung nakaraang 2024 ang talagang kawawa po talaga ang Pilipinas noon. Napakalapit na ng mga monster ship ng China sa kalupaan ng Pilipinas. Halos 60 to 70 miles na lamang ito. Pero bakit tila wala yatang magawa ang ating mga maritime assets? Kung tutusin mga kabayan ay may karapatan ng ating bansa na magsagawa ng mas marahas na mga aksyon para itaboy ang mga barko ng China na nakatambay sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Hindi naman nalalayo ang military ranking ng Argentina sa ating bansa. Sa taong 2024, iniulat ng Global Firepower na nasa ranking 28 ang bansang ito habang ang Pilipinas naman ay nasa rank 34. Base sa naging insidente sa pagpapalubog ng ACG sa Chinese fishing boat, nagkaroon ba ng digmaan? Wala naman, di ba? Ibig sabihin ay ayaw din ng China na magkaroon ng gera. Ang mga bansang gaya ng Malaysia at Indonesia na kapitbahay lamang ng Pilipinas sa Southeast Asia, matagal na itong pumapalag sa China. Wala rin namang nagagawa si Xi Jinping kundi ang mag-file ng diplomatic protest. Iba kasi, para sa akin, no, ito po opinion ko, no, iba kasi tayong sa Pilipinas, no. Kung ikukumpara po tayo sa Indonesia, sa Singapore, 'di ba, sa South Korea, sobrang mas malalakas po sila sa atin. Tayo po ay sobrang left behind, no. Isipin niyo na lang po, kahit i-google niyo yung ating military power, sobrang layo po sa mga bansang nabanggit ko kanina. Tayo po ay walang kapasidad, lalo-lalo na po sa technology, wala pa. As in, wala nga po tayong submarine eh. Isipin niyo yun. Tapos yung mga ating mga airports, yung mga barko natin, yung karamihan at pati yung mga eroplano natin ay luma na.
Kaya ngayon nga po tayo po ay nagpapalakas, bumibili ng maraming barko, maraming armas, maraming eroplano ang ating Pangulong Bongbong Marcos at nakaline up na nga rin po doon yung submarine. Hindi pa po preparado ang Pilipinas para po dumigma ngayon ng yung itong era na to, lalong-lalo na po kalaban po natin yung pangalawa sa pinakamalakas sa buong mundo. Hindi po basta-basta yan. Kasi tayo po talaga ay madudumog kung tutuusin. Wala po tayo sa kalingkingan ng China. Kailangan po gamitan po natin ng utak at pag-unawa. Hindi po basta-basta yan. Kaya para sa akin po, no, hindi pa po panahon para gawin din natin yung ginagawa ng ibang bansa na sila po ay may kapasidad na gawin yan. Lalo po yung India po, may BrahMos sila, no? Sa kanila nga po galing yung BrahMos natin. Diba? Sobrang layo po ng military power ng Pilipinas sa ibang bansa na kapitbahay natin. Kaya hindi pa rin po tayo uubra talaga kung tutuusin. Pero pagdating sa Pilipinas, kinakaya-kayanan lamang tayo at inaapakan sa sarili nating mga teritoryo. Paulit-ulit nating ipinagsisigawan na tayo ang may legal na karapatan sa West Philippine Sea. Pero bakit parang tayo pang nahihiyang magasgasan ang mga barko ng China? Sa kabila ng paulit-ulit na mga harassment and provocative actions ng komunistang bansa, patuloy na napakalambot pa rin ng mga aksyon na ginagawa ng ating pamahalaan. Hindi na nakakapagtaka kung bakit marami sa ating mga kababayan ang wala nang bilib sa ating gobyerno dahil nga sa tinagal-tagal ng issue na ito sa pagitan ng China at Pilipinas. Para na lamang inaagawan tayo ng candy. Pero nasaan na nga ba ang batas na pinirmahan ni Bongbong Marcos? Tila hindi yata ito ramdam ng bawat mamamayang Pilipino. Nasaan ang sinasabing uhulihin ng mga illegal na papasok sa ating exclusive economic zone? Mga batas nga lamang ba ito na wala namang pangil? Marami nang nahuli. Di ba nabanggit ko kanina, daming nahuli na mga fisherman na pumasok sa atin, yung mga spy. Marami po yan. Kasi po, para sa akin, no, opinion ko po to, no? Hindi po talaga basta-basta yan na pwedeng gawin natin yung mga ganung diskarte. Kasi nga, ang diskarte nga ni Pangulong Bongbong Marcos ay doon tayo sa legal. No, hindi po tayo makikipag pangil sa pangil diyan sa sa China. Dahil una yung real talk na dito, no, real talk. Wala po tayo sa 1/4 na kapasidad. Isipin nyo, kung talagang tayo ay gagawa o makikipagsabayan tayo sa China, saan tayo pupulutin? No, real talk po to sa mga subscriber ko po dito, no. Mahina po ang Pilipinas. Oo, may tapang tayo. Real talk yan. Matapang ang Pilipino. Kahit saan pwede tayong isabak. Pero kapag naganda leche-leche na, wala tayong gaanong missile system. Pinahiram pa sa atin yung ating Typhoon missile system. Wala tayong ganun karaming barko. Wala tayong ganun karaming eroplano. Paano tayo lalaban? Hindi naman pwedeng suntukan. Di ba? Real talk lang. Doon lang po tayo sa makatotohanang dahilan. Di ba? Hindi po basta-basta yan. Kaya nga po tayo ngayon ay naghahabol. Nagpapalakas po tayo ng ating sandatahang lakas. Ginagawa po ang lahat ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa palakasin ang ating sandatahang lakas. Kaya darating po ang point na pag po kaya na po talaga natin at kaya na po natin makipagsabayan, lalaban po tayo. Pero sa ngayon po talaga, sabi ko nga po, no, niwala nga tayong submarine eh. Di ba? Yung Typhoon system natin, hiniram pa natin. No, pinahiram pa sa atin. Di ba? Paano na? Di ba? Doon lang tayo sa makatotohanan, di ba? Mahal natin ang bansa natin, oo, lalaban tayo. Pero pagka naganda leche-leche sa huli, saan tayo pupulutin? Di ba? Kailangan dito ginagamitan ng utak at ginagamitan ng legal na paraan. Diba? Dahil pag tayo ay nasa legal, tayo ang tama, tutulungan tayo ng ating mga kaalyadong bansa. Tandaan nyo to ha, kapag tayo ay nasa legal, tayo ay tutulungan ng kaalyado nating bansa. Kahit na mahina tayo dahil tayo ay nasa legal. Diba? Pag tayo ay lumabag o gumawa tayo ng ginagawa rin sa atin ng China, ay baka mamaya may mabreak tayong international law at hindi na tayo suportahan ng mga sumusuportang bansa natin. Kasi ayaw nilang madamay sa ganun eh. Ayaw nilang magkaroon ng bad record. Real talkan tayo dito sa channel natin, no? Kaya ganun po ang nangyayari sa atin. Hindi po basta-basta yan. Yun lang po yung aking opinion. Ayun lang po, no? Nagawan po natin ng reaction video ang video na to ni Kian Tots. Yun po ang aking opinion
May sarili rin po kayong opinion, para-paras po tayo may mga opinion. Matatalino po kayo, sana po naunawaan nyo po ang aking reaction at opinion dito sa video ni Kiyentos. Mag-subscribe po kayo, nasa description po ang link ng video ni Kiyentos para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Huwag nyo rin sanang kadilimutan na mag-subscribe sa aking channel. Marireach na po natin ang 100k subscribers, 5,000 na lang po, at pag na-reach po natin yan, mamimigay po tayo ng cellphone dito sa ating channel. Stay active, comment down below, like this video. Maraming salamat, God bless and peace out. Bye.